Alam mo ba ng bagay na yan ay mahalaga sa kapatid ko? Kapag nakita ka ni Kuya Frederick na binasag yan ay mananagot ka, Kalista. Isang matalim na tingin ang ginawad ni Kalista kay Celeste. Sinasabi na nga ba na walang magandang idudulot ang pagsama niya dito? Kung hindi lang talaga napukaw ang interes niya dahil gusto niya ring ilibuti ng mansyon upang bumalik ang kapamilyaran niya, dito ay hindi siya sasama. Hindi niya pinansin ang pasaring ni Celeste at nag-squat upang pulutin ang mga bubog sa sahig. Magulo pa rin ang isip niya dahil siya biglang pag-flash ng mga alaala. Pero sa sobrang tagal na noon ay hindi niya na kayang ibalik sa isip. Ang pagpulot ng bubog ang tagpong naabutan ni Frederick. Kalista, ano nangyari? Bitawan mo yan at baka masugatan ka pa. Agad na nilapitan ni Frederick si Kalista nang makita itong hawak-hawak ang bubog na nabasag ng snow globe. Hindi to pinansin ni Kalista dahil nakatutok ang atensyon niya sa hawak na figura ng batang babae na nanggaling sa loob ng nabasag na snow globe. Siya ang batang ito, if she remembered correctly. Regalo to sa kanya ni Frederick. Kuya, ngayong alam mo na kung bakit kita pinauwi sa bahay. Dahil sa babaeng yan. Kita mo naman, hindi ba? Nalingat lang ako sandali. Ay dito na kagad siya pumunta at sinira pang bagay na mahalaga sa kapatid mo. Biglang sumbong ni Celeste. Imbis na pakinggan siya ni Frederick at purihin sa ginawa niya, ay isang matalim na titig ang inabot niya mula dito. Celeste, lumabas ka na sa kwarto na ito ngayon din. Bulyaw nito. Napatanga si Celeste sa sinabi ng kapatid. Bakit siyang pinapagalitan nito? Hindi bang dapat itong bulyawan ay si Kalista? Dahil sinira nitong bagay na mahalaga sa kapatid nitong matagal nang nawawala? Dati-rati matinding sermon ang inaabot ng katulong noon kapag may nabasag itong gamit sa loob ng kwartong ito't na si Santi pa nga. Kaya sinadya niyang dalahin dito si Kalista at binasag ang snow globe dahil alam niyang magpupuyo sa galit ang kapatid. Pero Kuya Frederick, she spoiled that. Just get out, Celeste. Kasing lamig ng yelo ang boses ni Frederick. Hindi nito pinansin ang pagdadabog ng kapatid at muling binalingan si Kalista. Kalista, leave it. I will ask someone to clean it for you. Walang nagawa si Kalista kundi sundin ang sinabi nito at naglakad pabalik sa loob. Nang makita niya kanina ang kama ay parang may kung anong humihila sa kanya para matulog. Ang bigat ng talukap ng kanyang mga mata at antok na antok siya. Are you tired? You can sleep here if you want. After all, you are a Harrington. Pagmamay-ari mo ang kwartong ito. Tumaas ang sulok ng labi ni Kalista na marinig ang sinabi ni Frederick. Don't call me that. Hindi Harrington ang apelyido ko. Ilang beses ko na yung sinabi sa'yo. Tinalikuran niya ito tumupo sa kama sa kamarahan yung hinaplos. The bed was small but it was enough to fit a single grown woman. Kalista, sabi mo sa kuya, ano bang dapat kong gawin para itrato mo ko ng maayos? Dahil pa rin ba ito sa ginawa ko sa'yo noon? Nagmakaawang boses ni Frederick. Ang mga mata nito'y nakikiusap na patawarin niya pero nagmatigas si Kalista. Sinulyapan niyang nabasag na snow globe sa kamatamang pinagmasdan si Frederick. Naniniwala ka ba na kung nagbasag niyan? Mariing umiling si Frederick. That gift was a personalized gift from me to you at masayang masaya ka na mga panahon na tanggap mo yan. Hindi lang yon, halos ayaw mo yung mawalay sa tabi mo at kasakasama mo palagi hanggang sa pagtulog. Kahit hindi mo naalalay, alam kong hindi mo yan kayang basagin. Tumahimik si Kalista. May punto naman ito dahil noong tinitigan niya kanina ang snow globe ay sari-saring memorya ang namuo sa isip niya at may kung anong emosyon ang pumukaw sa kanyang puso. That's good then. Tinalikuran niya ito tumingin sa labas ng bintana. She wants to state her purpose. Ngayong alam na ni Frederick na magkapatid sila, ay gusto niyang alamin kung tunay na nga bang may ginawang masama ang kanyang ina, kaya ito pinaalis sa mansyon ng mga Harrington. Mr. Harrington, gusto ko lang ipaalala sa'yo. Nabaliwala sa akin kung ano man ang pagtrato mo sa akin noon. Pero gusto ko ring malaman mo na hindi ako pamilya ng pamilya Harrington at kahit na anong gawin mo, ay hindi ako babalik. Hindi ba tinuturing ako ng pamilya mo na galing sa ibang lalaki? You all forced my mother na mag-paternity test kung sinong aking ama kaya siya umalis. Bata ka pa noon, Chantria. Naalala mo pang magugulong bagay noon? No, pero alam ko na karamihan sa lahat na nangyari. At aalamin ko kung sinong lahat ng mga sangkot sa pagpapaalis sa amin ng aking ina, lalo na lahat ng mga tao dito sa pamilya niyo. Hindi ko kayo mapapatawad. Kahit nakatalikod ay ramdam ni Frederick ang galit sa bawat salita ni Kalista. Humakbang siya palapit sa kama pero huminto ng halos 2 metro na lang ang natitirang distansya. Kung may gusto kang alamin ay ako na lang ang tanungin mo, Kalista.
Sasabihin ko sa iyong lahat ng gusto mong malaman. Kumislap ang mata ni Calista sa narinig pero dahil nakatalikod siya, kay Frederick ay hindi nito nakikitang emosyon niya. Kung ganun, bakit hindi mo sabihin sa akin? Sinong may pakana sa pagpapalaya sa amin ng aking ina sa mansyon ng mga Harrington? At bakit hanggang ngayon, hindi siya nagpapakita? Was she really dead? Mabilis na umiling si Frederick. I am still looking at that. Pero ang nangyari sa kanya noon ay walang may kasalanan kung hindi siya mismo. May mga ebidensya na siyang may maling ginawa. Ha! Mahinang napatawa sa galit si Calista. Nalilisik ang mga matang hinarap niya si Frederick. Ebidensya? Ebidensya na may iba siyang lalaki? Ganon? So Mr. Harrington, iniisip mo din ba na anak ako ng nanay ko sa ibang lalaki? No, magkapatid tayo sa ama't ina, Calista. Pero may pagkakataon lang talaga na may nakakita sa ating ina na lumabas ng isang hotel kasamang ibang lalaki. Ha? At naniniwala ka naman? Mr. Harrington, matatawag mo sarili mo na anak ng aking ina. Kung sa hindi napapatunayang bagay ay naniniwala ka? Tumayo siya sa kama saka tinurong pinto. Pagod na ako at gusto ko magpahinga. Kung hindi mo mamasamain ay matutulog na muna ako dito sa kwarto. Pagtataboy niya. Kaagad na tumango si Frederick at hindi na pinansin ang galit niya. Oo naman, Calista, this room is yours. Anytime pwede kang matulog dito. Pagkatapos noon lumabas si Frederick at hinayaan na mag-isa sa kwarto si Calista. Hindi pa rin mawala-wala ang inis ni Calista nang umalis si Frederick. Ha, anong ebidensya? Gusto niyo lang gawa ng kwentong aking ina para sirain niyo siya sa pamilyang to. Kahit na sinabi niya kay Frederick na pagod siya'y nawalang kanyang antok dahil sa galit. Kaya naman napagpasyahan niya na tawagan si Vincent na kagad namang sinagot ng asawa kahit na 2 ring pa lang. Mukhang nag-aabang ito sa tawag niya. Anong ginagawa mo? Agad na tanong nito. Lying down, sleeping. I wanted to rest for a while. Ang sabi ni Frederick ay dati ko raw tong kwarto kaya higa na muna ako dito. Parang nag-e-enjoy ka dyan sa pamilya mo at nakalimutan mo ng asawa mo, ha, Calista? Vincent teased, his voice playful, na bukod kina Via at Thor ay ikaw lang pamilya ko at wala ng iba. Humiga siya sa kamat na pasalubong ang kilay nang may marinig na ingay mula sa biranda. Muli siyang napatayo at sinilip kung saan nagmumula yon pero ganun na lang ang gulat niya nang makitang si Santino na halos maglambitin sa kabilang veranda para makatawid yon patungo sa verandang kinatatayuan niya. There was a small gap in between but it was far too wide for a child like Santino to jump to the other side. Agad na binalot ng takot at galit ang puso ni Calista nang makitang kalagayan ng bata. Nakabend ang ulo nito at ang pisngi mumula na tila may kumurot dito. Naninibugho siya. Alam niya kung gaano kapabaya si Celeste sa anak nito pero hindi niya akalaing brutal din pala ito na pati ang walang kamuang-muang na batay sasaktan. Vincent, I will call you back later. Or you are coming to pick me up, aren't you? Mamaya na lang tayo mag-usap dahil may emergency lang. Hindi niya nahinintay na makasagot si Vincent at pinatay niyang tawag saka lumapit sa kinaroroonan ni Santino. Hey baby, what are you doing there? Do you want to come over here? Malumanin niyang tanong, minitian niya ito para mawalang takot ng bata sa kaniladang palad. Pero imbis na tanggapin ay bigla itong natakot. No! Matigas sa sagot nito. Mommy told me you're a bad guy. Kahit wala pang experience sa pag-alaga ng bata, inaintindihan naman ni Calista kung anong dapat na gawin. Kailangan niyang habaan ng pasensya at ipakita rito na hindi siya nakakatakot. No, Santi. Remember that I was the one who saved you last time. I am not a bad guy. Santi, come. Tita will help and we will defeat the bad guy. You okay? Binalot ng kalituhan ang mukha ng bata pero sa huli pumayag na rin itong na magpahawak sa kanya. Kaya naman agad itong inabot ni Calista at mahigpit na niyakap at dinala sa loob ng kwarto. Santi, next time, you don't do that, okay? It's a very dangerous. Pangaral niya sa malumanay na boses, tumango ang bata. Halata sa mukha nito nakakatapos lang nitong umiyak. Why are you out there? Tanong niyang muli nang hindi na nagsalita ang bata. Mommy, she bad. She hit me. I don't like her. Tears welled up in Santino's eyes as he complained to Calista. Nahabag naman si Calista, kaya't wala siyang nagawa kundi ang yakapin ito ng mahigpit at patahanin. Samantala, habang abala si Calista sa pag-aalaga kay Santino, ay abala naman ang ina nito sa pagpaplano ng masama laban sa kanya kasamang ina nito. Dahil sinabi niya sa kanyang ina na si Calista at ang babaeng tumulong sa kanyang lolo ay iisa
Agad na binalot ng galit ang puso ni Crystal para kay Calista. Alam kong sinadya ng babaeng yun na tutulungan si Lola para mapalapit siya sa pamilya Harrington. Kung hindi mo lang alam pati si Kuya Frederick ay malapit na rin ang loob sa babaeng yun. I deliberately brought that woman inside the restricted room at binasag pang gamit na pag-aari ng kapatid nito pero walang reaksyon si Kuya. Hindi niya man lang pinagalitan ng Calista na yon. Ako pang napasama. Nagpupuyos ang loob ni Celeste habang nagsusumbong sa ina. Huwag kang mag-alala anak, ako nang bahala sa babaeng yon. Hindi lang ang lalaking mahal mo kinuha niya, kundi pati ang kapatid mo. Abat hindi pwede yon. Masyado nang manipis ang posisyon ko dito sa pamamahay na ito. Kung pati ang posisyon mo'y malalagay sa alanganin. Siguradong sa kangkungan tayo pupulutin. Hinawakan siya nito sa braso. Anak, naalala mo pa ba na may binili tayo sa China nung bumisita tayo doon? Sandaling tumahimik sa Celeste at pilit na inalala kung anong tinutukoy nito. Saffron, Celeste, alam ko marami kang biniling ganon. May natira ka pa ba? Biglang lumiwanag ang mukha na Celeste. Yes, of course ma, pero bakit naman kailangan mo yun? Hindi lang magandang benefits sa babaeng dulot nun kapag naparami ang konsumo mo nun, ay malaki ang tsansa na makukunan ng babaeng iinom nun. Hindi ba't buntis ang babaeng yun? Malawak na ngumiti si Celeste. Calista delivered herself to their door. Hindi nila sasayangin ang pagkakataong ito. Huwag kang mag-alala dahil kung sakaling magkaalaman ay aaminin ko na kung may gawa para hindi mabaling sa iyong suspecha. Sasabihin ko na lang sa kanila na hindi ko alam na buntis siya o hindi ba't magandang plano ko. Kinagabihan iniwan ni Calista si Santino kay Noriel na inatasan ni Frederick na magbantay sa labas ng kwarto dahil ayaw nito na may imistorbo sa pamamahinga niya. Hindi niya alam kung bakit nasa pamamahay pa rin ng Harrington ng lalaki kahit na weekends naman. Ganito ba talaga kasipag ang mga kalalakihang negosyante? Kahit ang asawa niya'y abala kahit ng araw ng Sabado. Well, sigurado naman siyang wala itong ibang inaasikaso. Nang makababa siya sa hapagkainan, kasamang kasambahay na sumundo sa kanya ay halos kumpleto ng buong pamilya. Kahit ang walang kwenta niyang amay naroon din, lihim siyang napaismid. What a happy family! Kung titingnan ay lumalabas na siya ang sampit sa pamamahay na yon. Kung hindi niya lang alam na isa rin siyang Harrington, ay masasabi niyang isa talaga siyang sampit sa sarili niyang pamamahay. Calista suddenly felt down. Kahit sa ang pamilya ay sampit siya, kahit sa pamilya Argente ay hindi niya naramdaman na may pamilya siya. Matinding hirap ang pinagdaanan niya sa kamay ng mga ito. Kung hindi lang siya palaban ay siguradong napariwara na siya. Pagdating naman sa sarili niyang pamilya ay galit ang nararamdaman niya. Ang tanging pamilyang nagmamahal sa kanya ngayon ay si Vinson. Sa mga sandaling yun ay bigla siyang nanabik na makitang asawa. Marahil ay dala rin ng pagbubuntis. Kaya naging emotional siya dahil hindi naman siyang klase ng babae na basta-basta na lang nagpapadala at nagpapakita ng emosyon sa ibang tao. Calista, come and eat iha. Masiglang tawag ni Lolo Dionisio nang makita siyang pumasok sa dining room. Agad namang tumayo si Frederick at pinaghugot siya ng upuan saka tumabi ng upo sa kanya. Ang problema ay kaharap niya si Crystal na katabi naman ni Celeste. Sa kabila nito'y si Jerome na hindi na makapaghintay na sumubo. Nasa magkabilang dulot sa masters na upuan nakaupo ang kanyang ama at si Lolo Dionisio. Nginitian ni Calistang matanda saka ang asawa nito at magalang na umupo. Maraming salamat po sa pag-imbita. Aniyang maraming pagkain ang nakahain sa mesa at lalo siyang nakaramdam ng gutom habang pinagmamasdan iyon. Nang makita ang mukha ni Celeste na galit na nakatitig sa kanya, dahil sa pagsisilbi sa kanya ni Frederick ay pasimpleng tumaas ang sulok ng kanyang labi. Naku iha, ang mabait at matulunging babaeng katulad mo ay dapat ring itrato ng maayos. Baliwalang maraming pagkain na ito sa pagtulong mo sa asawa ko. Tatanawin naming malaking utang na loob ang ginawa mo. Sagot ni Lola Andrea. Ginagap nito ang palad niya dahil katabi niya ito sa kamarahang hinaplos. Calista felt the warmth that she had been longing for so long. Namasang kanyang mga mata pero dahil ayaw niya ng drama ay mabilis siyang pumikit para pigilan ang luha. Habang kumakain ay walang tigil sa pag-asikaso sa kanyang dalawang matanda, kasama na rin si Frederick. In no time, her plate was heaping of delicious food. Lahat ng ito hindi tinanggihan ni Calista na labis na ikinasama ng loob ni Celeste. Halata sa mukha nitong pagkadisgusto habang nakatingin kung paano siya inasikaso ni Frederick. Calista here, it's a fresh squeezed orange juice. I carefully made. Maya may biglang alok ni Crystal. Sinserong ngiti nito habang nakatingin kay Calista.
segundong tinitigan ni Calista ang basong hawak na kristal bago yung kinuha at nginitaan ito pabalik. That's so sweet of you, Tita Kristal. Naku, wala yun iha. Ituring mo na lang yan na bilang pasasalamat ko sa pagtuturo mo kay Jerome. Sinulyapan nito si Jerome na abala siya pagkain na tila walang pakialam sa paligid kung hindi ang kumain. Nang makita ni Celeste na kinuha ni Calista ang baso ng Diyos ay lihim siyang napangisi. Sa wakas ay matutuluyan na rin ang babaeng dahilan kung bakit siya iniwan ni Vinson. That glass of orange juice was mixed with a handful of saffron powder. Dahil medyo magkatulad ang kulay noon, hindi mahalata na may ibang hinalo sa inumin. Tingnan natin ngayon kung matatagal pa. Ang bata dyan sa tiyan mo, Calista. Sa tabi ng kanyang ina yung pitchel ng orange juice na puno rin ng saffron powder. Dahil pareho silang abala ng kanyang ina at parehong nakatutok ang paningin kay Calista ay hindi nila napansin si Jerome na nagsali ng juice sa sarili nitong baso. Samantalang habang pinagmamasdan ni Calista ang mukha ng mag-ina, natutok na tutok ang mata sa basong hawak niya ay kagad siyang kinutuban. Imposibleng walang binabalak ang dalawang ito sa kanya. Sa kulay pa lang ng juice na nasa baso niya, alam niya nang hindi yun natural. Kasama sa pagpunta niya ditong pag-obserba at pag-iingat, lalo na't alam niyang may kakaharapin siyang taong galit sa kanya. At hindi siya papayag na malamangan ng mga ito, lalo na kung buhay ng anak niyang nakataya dito. Bakit ayaw mo pang inumin, Calista? Ayaw mo ba ng lasa? Biglang tanong ni Celeste na makitang muli niyang inilapag ang baso sa mesa. Peking umiti si Calista sa katinignan sa mga mata sa Celeste. Bago ko makalimutan, gusto ko lang pasalamatan ka sa pag-guide mo sa akin kanina sa buong kabahayan. Iniwan mo pa sa pangangalaga ng yayang anak mo para lang samahan ako. Marami akong natutunan. Isn't it worth celebrating? Pero dahil ako noon makainom ng alak, why don't you toast with me with this juice? Itinaas niyang baso bilang paanyaya sa babae. Celeste's eyes darted all over the place not knowing where to look. Lalong lumakas ang hinala ni Calista na may nilagay ang mga to sa inumin lalo na't parehong mag-ina ang nagpupumilit sa kanya na inumin yon. Mas na-excite siyang paglaruan ng dalawa. Why, Celeste? Ayaw mo bang tanggapin ang inaalok kong inumin? Isn't it very rude to reject someone's good intentions? Kita mo't hindi ko na nga tinanggihan ng alok ng iyong ina. Why? Is there something in this juice? She deliberately said the latter words. Slowly with her eyes, eyeing Celeste. Like a hawk, napalunok si Celeste at hindi kaagad makapagsalita. Tila nag-iisip ito ng sasabihin. Ang ibang tao sa paligid nila ay nakatingin lang sa kanila. Well, except for Jerome who was engrossed in eating and drinking his orange juice. Ngumisi si Celeste, tumayo sa kanaglakad sa kabila ng kanyang inat sa mata ng lahat ay sinalina ng sarili nitong baso bago bumalik sa upuan nito. Pero hindi kay Celeste nakapokus ang mata ni Calista, kundi sa ina nito na kaagad na namutlang mukha nang makitang hawak na baso ng anak. Celeste, let's toast. Tinaas niyang hawak na baso at ganun din ang babae. Their glasses clink and in front of everyone's eyes. Ay pareho nilang ininom ang kanilang baso. Inisyang lagok ni Celeste ang isang baso ng juice pero si Calista ay suminsim lang siya. Bago kumuha ng tissue para kunwari pinunasan ng labi pero ang totoo ay niluwa niya yun sa tissue na hindi nahalata ng lahat. Bakit hindi mo inubos ang inumin mo, Calista? Hindi naman siguro magandang tingnan kung inubos kong sa akin pero ang sayo hindi. Gumisi si Calista. Hindi niya alam kung anong nilagay ng mga to sa inumin at kung makaka-apekto ba yon kay Celeste dahil hindi naman ito buntis. I'm sorry, hindi talaga ako fan ng orange juice. Bakit ba pinipilit yung tao na uminom kung ayaw naman niya? Hindi na nakatiis si Frederica, sumali na ito sa usapan. Kung ayaw niyang uminom dahil hindi niya gusto, bakit niyo pipilitin? Kapag may mangyari ba sa kanya, ay kayong haharap kay Vinson?